So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito yung kagandahan. Kasi meron din kapwa nila mga senador ang hindi makatiis sa ginagawang korupsyon ng kapwa din nila senador. Kumbaga sa madaling sabi, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. But anyway, mga minamahal, ito, nag-isprikitik itong si Estrada. Inisplok ba naman itong si former President Duterte at itong si Mark Villar. Kasi itong si Mark, tahimik lang. Tapos, alam nyo, sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, bilang senador ng bansang Pilipinas after niyang maging secretary ng DPWH, for the first time in the history, nagsalita ang lolo ninyo. Dito ba talaga sa issue ng flood control na kung saan nagmamalinis itong si Senador Mark Villar at sinasabi niya na dapat daw mayroong master plan. Oo. Itong, di ba? Itong mga itong secretary ng DPWH, itong mga contractor, yan, district engineer, kasi mahalaga daw po ang master plan. Alam mo naman pala na mahalaga ang master plan. Eh bakit ikaw mismo hindi nag-submit ng master plan? Diba, mga minamahal, yan yung revelation ni bunuan ng secretary ng DPWH. So, ngayon nga po mga minamahal, sige, basahin natin tong balitang to. Estrada, ghost projects matagal nang nangyayari bago pa ang termino ni Marcos. Kaya, huwag niyong pairalin yung sise, yung galit, yung sama ng loob kay PBBM. Oh, where did the tax goes? O, saan daw napunta yung, yung funds ng mamamayang Pilipino? Eh, well, kitang-kita naman sa mga anak ng mga kongresistang buhaya, di ba? Tingnan ninyo, mga minamahal, tingnan ninyo, nakakapag-travel sa ibang bansa, hindi nila minamind ang presyo. Ano pa ba? Tawag dito, bukod pa doon, mga minamahal, ang dami mga luxurious cars, di ba? Mga OOTD na milyon-milyon. So, mahal. Diba? Kaya nga nakakatawang isipin, mga minamahal. O sa madaling sabi, actually, madami tayong pera. Madaming perang mamamayang Pilipino na pupunta lang sa mga korap na mga politiko. So ngayon, sinabi dito ni Estrada, naniniwala si Senate Pro Tempore Jingo Estrada na matagal nang umiiral ang mga ghost project bago pa man ang termino ni Ferdinand Marcos Jr. Oy, totoo yan. Bakit hindi nyo imbestigahan itong 51 billion ni Pulong Duterte? Diba, mga ghost project din yun. Imagine nyo kada araw 46 million sa loob ng 3 taon na panunungkulan ni Pulong Duterte. Kung susumatot na ang 51 billion, bali 46 million a day. Tapos makikita ninyo na binabaha ang distrito ng Davao. 'Di ba, mga minamahal? O kung magkakaroon man ng investigation, dapat wala kayong pipiliin, ha. Piliin ninyo lahat. 'Di ba, lahat ng sangkot sa anomalya, hindi kung sino lang yung kalaban ninyo. Kung sino lang yung makaaway ninyo sa politika, yan lang yung titirahin ninyo. Sabi dito, I believe that there are really ghost project even before. Sa ad ni Estrada, sa panayam ni Pinky Webb, sa programang On Point ng Bilyonaryo Channel. Kasunod ito ng isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa investigasyon sa umano'y anomalyang flood control project. Ipinunto naman ni Webb na si Senator Mark Villar ang naging kalihim ng Department of Public Works and Highways sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot naman ni Estrada, yes, I know, yun ang paniwala ko. Sinabi naman ni Estrada na madalas hindi nalalaman ng mga kaliman ng DPWH ang irregularidad sa mga proyekto nitong inilulusan. Paano ba naman kasi meron yan mga minamahal, yung flows of corruption, hindi naman yan basta-basta na direct to one person. Siyempre, kahit 10 tao pang abutin yan, kunyari, ikaw yung messenger, tas yung receiver, hanggang doon mismo sa pinaka-taong pinagsisendan mo, kahit 10 tao pang dumaan dyan, as long as wala kang maiwan na trace, di ba? Oy, i-G mo na yan.
Siyempre, ganun umiikot yung flows ng corruption eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, kunyari ako, DPWH secretary ako. Ngayon, siyempre may mga kontraktor dito. May mga favorite ako. Hindi naman pwedeng sabihin na ako yung nag-appoint dyan. Oo, tinuro yan ni ganyan. May pala. Hindi naman yan ganun mga minamahal eh. Pabiding-biding pa nga yan silang nalalaman eh. Pero alam naman natin na sa gitna ng bidding-bidding nila, merong nangyayaring anomalya. Sa bidding pa lang eh. 'Di ba? So, kunyari, mura dito, pero ang totoo, kinuha niya na si ganyan kasi kabaro niya, kaibigan niya, diba? May mga ganon. So, hindi ibig sabihin na yung forms of corruption by one person lang. Layers by layers yan. Diba? O, sabi dito, minsan hindi nalalaman ng sekretary yan nung nasa taas. Yung gumagawa ng pera, yung nasa baba, yung mga regional director, district engineer, hindi na pinapalam doon sa nakakataas. Yun na naging sistema. Posibleng maraming umanong sangkot sa nangyayaring katiwalian. Kung hindi nila ipinapaalam sa taas, di sila ang kumikita. One more thing, minsan maraming mga kasabot dyan, yung district engineer, regional director, pati ang COA. Eh di pa imbestigahan lahat. Total, sinabi mo na, may DE, may COA, diba? Sino pa? Siyempre, dapat pati mga kongresista din. Diba? Yung Commission on Audit, kasabwat din dyan. Hindi naman papayag ang COA na yan kung wala silang matatanggap. Alam mo, I've been a mayor for 9 times. Alam ko yan. And may kaso ka ding plunder. So, alam mo talaga yan. So, meron na akong ipapanood sa inyong video, mga minamahal, na kung saan, diba, kung magkakaroon man ng investigation dito sa Blue Ribbon Committee, ang gusto ng mamamayang Pilipino lahat imbestigahan. Kahit yung nakaraang administrasyon. Pantay-pantay, diba? So, panoodin natin tong video na to, mga minamahal. Okay lang. Yung mga flood control projects, di ba? Ang dami palang anomalya dyan. Di ba sa Davao, konting ulan, bumabaha po? Opo. Di ba sa social media? Ang inalat palang flood control project dyan, 46 million kada araw sa loob ng 3 taon. So, pag minultiply mo po yun, 46 million times 1,095 days, 50 billion. Suma total po ang inalat doon nung nakaraang administrasyon sa flood control. Pero gayon pa man, parang wala, no? Kasi binabaha pa rin sila. Tingin niyo po ba ito, dapat unahin itong imbestigahan? Tingin niyo ba daw? Tingin ko po, opo. Favor po ako doon. Favor po ako na for investigation po. Yun lang po. Thank you po. Thank you very much, madam. Thank you. Ma'am, storbayin lang kita, okay lang? Okay lang po. Yung mga... Tama lang naman na imbestigahan yan. Yan yung sigaw ng mga kababayan natin. Imbestigahan. Walang pipiliin. Wala kayong binabaro-baro dyan. Ay, hindi, kaibigan ko sa ganito, ganyan. Hindi ko pala na-open tong ano natin, tong camera light natin. Hindi nakita tuloy yung beauty natin, mga minamahal. Diba? So, wala dapat wala dapat ini-skipan sa investigation. Kahit pa kaibigan mo, kabaro mo, dapat pantay-pantay. Diba? Dapat gano'n naman para mas maingay yung transparency. Rather than, kaibigan ko si ganito, ganyan. Diba? So, anyway, mga minamahal, yun po kayo. Ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit nyo always ang notification bell para lagi kayo na-upload sa mga video na ina-upload natin. Ingat, mga kababayan.